Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang ebaluasyon ng pagsasalin. Ang layunin sa aralin na ito ay una, na ilalahad ang 6 na paraan ng pagwawasto o ebaluasyon ng salin. Pangalawa, nakapagbibigay halaga sa kahalagahan ng pagsasaling wika sa ating buhay. Pangatlo, na isasagawa ang inihandang gawain na isalin mo ako. Bago tayo tutungo sa ating talakayan, alamin muna natin kung ano nga ba ang nais ipapakahulugan ng salitang ebaluasyon at pagsasalin. Ebaluasyon, daan sa pagsuri ng kawastuhan ng isinagawang salin o paglilipat. Pag sinabi nating ebaluasyon, ito ay isang paraan ng pagtataya kung nailipat nga ba ng sapat ang mensahe sa tunguhang lingwahe. So, isinasagawa ang ebaluasyon upang matiyak ng tagasalin kung ang ginagawa ay wasto, malinaw at maintindihan ng target na mambabasa ng teksto. Pagsasalin, ang paglilipat ng kahulugan ng pinagmulang wika sa target na wika. So, bilang tagasalin ay nararapat lamang na may sapat na kaalaman sa simulang wika at mas may sapat na kaalaman sa tunguhang lingwahe upang sa ganoon ay maayos na maisalin ang isang teksto. At ngayon, dadako tayo sa 6 na paraan ng pagwawasto o ebaluasyon ng salin para kay Larson 1984. Una, paghahambing ng salin sa orihinal. Layunin nito upang tingnan kung pareho ang nilalamang impormasyon ng dalawa. Upang matiyak na ang lahat ng impormasyon ay nailipat sa salin, dapat tandaan na ang layunin ay hindi ipareho ang salin sa forms na simulaang wika or source language. Sa paraang ito, makikita natin kung pareho ang laman ng mensaheng isinalin. Batay dito nakasaad na dapat na ang layunin ay hindi ipareho ang salin sa forms ng simulaang wika. Ano nga ba ang forms? So, pag sinasabi nating forms, ito ay mga paimbabaw na struktura o mga aktwal na salita, parirala, sugnay, pangungusap na sinasalita o sinasulat. Ito ang mga ilan sa halimbawa ng paghahambing ng salin sa orihinal. Halimbawa na lamang dito sa pangungusap na John eat rice, na kung saan ang rice ay may iba't ibang salin sa Filipino, katulad na lamang ng palay, bigas, kanin. Ngunit ang pangungusap na ito ay ating isasalin ayon sa kanyang kahulugan ay magiging kumain si John ng kanin. Ikalawang halimbawa, fall in line. Ano ba ang salin nito? Mahulog ka sa linya o pumila ng maayos? Siyempre ito ang pumila ng maayos kasi mas tumpak ang kahulugan ng salita sa fall in line kumpara sa mahulog ka sa linya na kung saan malayo ang kahulugan nito mula sa salita. Pangalawa, balik salin o back translation. Sa balik salin o back translation, mayroon munang literal rendering ng salin. May isa sa isang tumbasan o one-to-one correspondence upang maipakita ang kayarian o structure ng salin. Dito sa balik salin, ang mga pangungusap ay nasa karaniwang anyo ng gramatika ng wikang isinalin. Halimbawa, what is your name? Ang salin nito ay ano ang iyong pangalan. Ang literal rendering ng ano ang iyong pangalan, what the your name. Kung mapapansin ninyo dito sa literal rendering ay ang bawat salita ay tinutumbasan. So, halimbawa na lang man dito ay ang English nito ay what, at ang the, iyong, your, ang pangalan, name. So, ang balik salin nito ay what is your name? Pangatlo, pagsubok sa pag-unawa o comprehension test. Ang layunin ng pagsubok na ito ay upang malaman kung ang salin ay naiintindihan ng wasto o hindi ng mga katutubong nagsasalita ng wikang pinagsasalinan. Layunin din ito na malaman kung ano ang ibig iparating ng mga salin sa mga taong kinaukulan. Sa pagsubok na ito ay kailangan ng tester at respondent. Habang isinasagawa ang pagsubok ng pag-unawa o comprehension, itinatala ng tester ang lahat ng mga sagot ng respondent. Maaaring gumamit ng cassette recorder, subalit dapat din siyang magtala. Pagkatapos ay magsagawa ng ebaluasyon ang tester at ang tagasalin. May sinusunod na hakbang sa paraang tinalakay. Ito ang unang hakbang para sa overview. Ipinasasalaysay sa respondent ang material na binabasa. Ikalawang hakbang ay pagtatanong tungkol sa salin. Ang mga katanungan ay dapat nakahanda na upang mapag-isipan at mabuo ng maayos ng tester ang mga dapat niyang itanong tungkol sa pagkaunawa ng respondent at sa nais niyang subukin.
Pang-apat, pagsubok sa pagiging natural ng wikang ginamit sa salin or naturalness test. Ang layunin ng pagsubok na ito ay upang matiyak ng anyo ng salin ay natural at nababagay ang estilo. Natural ang salin kung ito ay madaling basahin at malinaw ang mensahe. Ang mga maaring reviewer ay ang mga manunulat o skilled writer ng wikang pagsasalin o receptor language at mga bilingual. Mas mabuti talaga na natural lamang ang anyo o paraan ng pagsasalin upang madaling basahin o malinaw ang mga mensaheng ipinapahiwatig. Dito sa naturalness test, kinakailangan ang pagiging bilingual. So, ito yung mga taong may kakayahan sa pakikipag-usap sa pamamagitan ng dalawang wika o ang kanyang wikang nakalakihan at ang kanyang wikang natutunan. Panglima, pagsubok sa gaanang pagbasa o readability test. Ang pagsubok na ito ay isinasagawa ng mga tester sa pamamagitan ng pagbasa ng isang tagabasa sa isang bahagi. Sabi ni Larson, what is readable for one audience may not be readable for another. Therefore, readability test should be done with persons who will be users of the translations. Style will be different for different audiences. Dito sa readability test, itatala ng mga tester ang alinmang bahagi na hindi nabasa ng maayos upang ito ay mapagtanto na palitan ng salitang madali lamang basahin at maintindihan. At mas mainam din na mababasa ang salin hindi lang sa isa kundi sa lahat at kung maaari ay may kasama kang marunong magbasa sa wikang ginamit sa salin. Pang-anim, pagsubok sa consistency o consistency test. Mayroong iba't ibang uri ng mga pagsubok sa consistency. Una, may kinalaman sa nilalaman ng salin na kung saan tinitingnan nito ang buong kahulugan o mensahe na isinalin o teksto. Pangalawa, may kinalaman sa teknikal na detalye ng presentasyon, na kung saan tinitingnan din dito ang tamang pagkasunod-sunod ng mga pangusap at ang tamang paggamit ng gramatika. Ang paggamit ng pananalita. Dito tinitingnan kung angkop ba ang salitang ginagamit sa pagsasalin. At dahil natapos na natin ang pagtalakay sa 6 na paraan ng pagwawasto o ebalwasyon, ano nga ba ang kahalagahan ng pagsasalin wika sa ating buhay? Mahalaga ang pagsasalin wika sa ating buhay dahil dito na ipapalaganap ang kaalaman o kaisipan ng bawat individual, nagkakaunawaan at nagkakadamahan ang interaksyon at higit sa lahat, nagbibigay ng kaliwanagan patungkol sa kasaysayan at kultura ng ibang bansa o panahon. At diyan nagtapos ang aking pag-uulat.